Makumusta ko lang sir, ilan po ba sir lahat yung mga pumping stations ng MNWD na kasalukuyan pong operational dito sa Metro Naga at paano ang kalagayan ng bawat isa sa ngayon, Sir Chappy? Yes po. Sa ngayon po meron tayong 34 pumping stations, existing pumping stations. Out of 34 po, meron tayong isa na nag-undergo ng rehab or maintenance. Yan po ang Carayan 1 pumping station kung saan po ginagawa ang airlifting. Yan, tawag po namin yan airlifting. Yan po ay ginagawa para malinis yung mga pumping stations, yung mga wells natin. Kasi nagkaroon ng pagdumi yung nilabas na tubig, ang Carayan 1, marami na pong mga buhangin na nilabas na. So, nagsagawa na po ang ating electromechanical maintenance team na maintenance sa Carayan 1 pumping station. Opo, opo, opo. Okay po, okay po. Dito sir, may mga pumping station ba Sir Chappy na bukod sa nabanggit po ninyo, may mga pumping station ba tayo sir na sira na, under repair, o kailangan ng i-upgrade, Sir Chappy? Yung inabandon na ng mga pumping stations or sinap off ng pumping station. Yan po yung Grandview pumping station, yung San Felipe 2 pumping station, yung Panakman pumping station. Pero yung nakit pong tatlo, hindi po siya kasali doon sa 34 na existing operational na mga pumping station. Okay po. Dito Sir Chappy, maalaman ko lang, ano ba sir yung yung pinakamalaking hamon ngayon na kinakaharap ng MNWD sa pagpapatakbo ng mga pumping station, Sir Chappy? Ito, when it comes sa pumping stations, wala naman po tayo masyadong malaking problema dyan pag-operate dyan. Ang nagiging problema lang po ng MNWD, ng opisina, ay yung pag-rehab ng pipelines ng MNWD. Saan po magpapalit tayo sana ng mga malalaking tubo. Ang problema lang po ay hindi po natin matuloy. Una-una, ating nabibig tayo ang contractor na ating ginagawa na pag-rehab ng ating mga pipeline. Kaya po medyo mga materyales sa ngayon dahil po din sa nangyaring crisis sa Middle East. Bakit po apektado yung, siguro magtatanong kayo, bakit apektado yung project ng MNWD sa pagtaas ng mga petroleum sa Middle East? Kasi po yung ginagamit namin yung PVC na mga plastic na tubo, kung makikita nyo yung mga blue plastic na tubo, ay ang 43% pong materials niyan is coming from the petroleum. So medyo po ng problema tayo ngayon kasi lahat po nagtaasan, nagagamit pa rin po ang mga asphalt na kung saan galing din sa petroleum product. Kasi after na mag-excavate kami sa mga kalsada, kailangan namin ibalik yan sa dating sa original na kalsada na ginawa ng DPWH at dapat lagyan namin ng mga asphalt yan. So isa po yan sa mga nagiging problema. So sana matapos na po yung crisis sa Middle East at bumalik sa dati yung presyo ng mga petroleum at susunod na din po yan ang mga materials na ginagamit ng MNWD, yung UCDC at yung mga asphalt para po ipagpatuloy natin yung nakapending na project na gagawin natin ngayong taon. Okay, yun. So dito Sir Chappy, ano po ba yung yung plano ng MNWD? Kasi palagi tayo sir, kung hindi naman palagi, sa madalas na pagkakataon laging nagba-brown out dito sa atin. Siyempre naaapektuhan ito yung tubig, yung supply ng tubig kung minsan.
Ano sir yung plano ng MNWD para mapanatili pa rin na stable ang supply ng tubig kapag may mga brownout or kalamidad, Sir Chappy? Actually po meron tayong mga generator set sa lahat ng mga pumping stations natin. So kapag po nagbo-brown out, nag-shift po tayo sa generator. So yan lang, kung hindi po siya scheduled brown out, nagkakaroon po tayo ng medyo maliit lang naman na problema. Kasi nga, kung hindi kasi scheduled brown out, yung mga emergency brownout na nangyayari sa Casoreco po, kailangan pa po natin na mag-restart ng ating mga bomba, yung mga motor natin sa mga submersible motor. At kailangan po natin na maghintay ng at least 15 minutes bago po tayo makapag-inject sa system ulit. Kasi po kailangan na bago po tayo mag-inject sa system, malinis po yung tubig. So, pero kung schedule burnout naman po, kung naka-schedule naman siya, at least 1 hour before the scheduled burnout, kapag prepare na po yung ating mga pumping station, nakakapag-shift na po sa generator power na ginagamit. Okay po, iyon. Dito, Sir Chappy, maitanong ko lang, may mga bagong pumping stations po ba na itatayo o nasa plano na ng MNWD sa mga susunod na buwan o sa mga susunod na taon, Sir Chappy? Ongoing tayong tinatapos ng mga pumping stations. 7 pumping stations po ito. Meron na po tayong 100% completed. Ito pong 100% na completion na to, as nasabi ko, yung well pa lang po to, yung well breathing. Wala pa po dito yung mga structures, kagaya ng pump house, wala pa po yung perimeter fence. Yung well drilling pa lang po ang natapos. So, by 2027, by 2026, ngayong fourth quarter ng 2026, hopefully po meron tayong ma-operate na 3 pumping stations. And then by first quarter of 2027, at least 4 po na pumping station, yung natitirang 4 ang ating ma-operate. Sa ngayong pong taon, wala po tayong bagong i-drill ng mga pumping stations. Kundi yung mga tinatapos lang natin na sinimulan ng 2025. Yan po yung mga i-operate natin ngayong taon at next year. Ngayong taon po kasi nakakonsentrate ang MNW sa pagpalit niya or pag-rehab ng mga water lines na nakita namin ng mga maliliit na mga matatanda ng mga water lines. Diyan po nakakonsentrate ngayon ang MNW. Okay po, iyon. Pero dito, Sir Chappy, yun nga, marami tayo palang mga proyekto or kaplanuhan dito po sa MNWD sa mga pumping stations. Ang sunod kong tanong, sir, paano po ba nakakaapekto ngayon ang kalagayan ng mga pumping station sa water pressure at supply sa mga barangay na sakop po ng MNWD, Sir Chappy? Sabi ko nga po, hanggang hindi po natin napapalitan yung mga luma at yung mga maliliit na mga pipelines, hindi po magkakaroon ng improvement yung pressure sa linya natin. Kasi po itong pagpalit natin ng mga water lines, ito pong pag-rehab natin ng mga water lines, in preparation po ito sa 7 pumping stations na ating tinatapos. Kasi kung hindi po natin uunahin na mapalitan yung mga luma at yung mga maliliit na mga tubo, yung mga transmission, distribution at lateral lines, magiging useless po yung pag-operate natin ng 7 bagong pumping station. So hindi din po sila nagiging effective para maidala po natin doon sa mga barangay na kung saan nagkakaproblema sa ngayon. Okay po, iyon.
Dito, Sir Chappy, paano po ba nakikipag-coordinate ngayon ang MNWD sa LGU at sa iba pong agency para po sa mga proyektong ito na atin pong isinasagawa o isasagawa, Sir Chappy? Actually po, last year pa, nagkaroon na po ng series of meeting sa mga local government unit ng mga munisipyo at city na pinagsisilbihan ng MNWD. Ang local government of Naga po, palagi po kaming pinapatawag sa kanila para po sa meeting para po ma-update din sila ng mga proyektong ginagawa ng MNWD. So at least last month or last week, nagkaroon pa lang po kami ng session meeting sa Sanggunian na kung saan po doon inilatag namin yung mga project na gagawin ng MNWD. Ang LGU Naga po, malaking tulong sa MNWD kasi nakakapagpahiram ang lokal na gobyerno ng Naga ng mga lupa na paglalagyan ng mga pumping stations ng opisina. Opo. Dito, Sir Chappy, maisingit ko lang na katanungan. Ano po? Kasi sa ibang mga lugar o sa ibang mga bayan dito sa Kamsur, palibasa mainit ngayon ang panahon, may schedule sila, sir, na parang halimbawa ngayong oras, wala muna kayong tubig hanggang alas 10. Yung iba naman, 10 hanggang wala munang tubig. Dito, sir, sa MNWD, sa mga nasasakupan natin, hindi naman tayo nagkakaroon ng gano'n ng schedule ng water interruption, Sir Chappy. Meron. Nagkakaroon po tayo ng water interruption, especially dun sa mga barangay na mga malalayo. Meron po tayong mga barangay, especially sa Kanaman, sa part of Kamaligan and Gainsa, na kung saan po may oras lang na dumarating yung tubig sa kanila, especially kung hindi po masyadong konti lang yung mga gumagamit ng tubig. So, kaya nga po, sabi ko, kailangan po natin palitan muna yung mga water lines natin para po continuous yung supply ng tubig sa mga malalayong mga barangay dyan po sa parting Kanaman and Gainsa and Kamaligan. Okay po, okay po. Pero dito, Sir Chappy, mga remaining question na lang. Ito, makumusta ko pala, sir, yung assessment natin ulit sa water rates po natin na nagkaroon ng pagtaas. Kumusta, sir, ang reaction ngayon ng mga tao, Sir Chappy? Kaming kuwang mga reaction from our customers kasi na-explain na rin namin yan matagal na at nasabi na rin namin na magkakaroon ng water rate increase. Siguro po sa una lang araw or nilabas na namin yung balita na nag-rate increase kami. Siguro po natural na magkakaroon tayo ng mga reactions from our customers. Pero kung ngayon po, wala na po kaming na-receive ng mga reactions from our customers. Okay po yun. So ito, Sir Chappy, bago tayo magtapos sa atin pong interview, siguro, sir, kung meron tayong gustong iwan na mensahe sa atin pong mga customer, sa mga nasasakupan natin in terms of mga pumping stations, kung meron silang problema o concern dito, especially sa sa mga water interruptions na mangyayari. Sige, sir, ibigay ko po sa inyo ulit ang linya. Go ahead po, Sir Chappy. Yes, po. Actually po, when it comes to mga water interruptions, hindi pa man po natin masasabi kung kailan yan mga water interruptions. Kasi minsan, bigla na lang na magkakaroon ng pag-shutdown ang mga pumping stations. Pero ang haba pong wala pa po yan, amin pong nire-remind yung mga customers natin na palagi po mag-imbak ng tubig, palagi po may reserve na tubig sa mga bahay nila. Kasi ngayon pa pong gabi ng tag-init,
at mas grabe pa po ito pagdating ng third quarter at fourth quarter ng taon na ito. So, kailangan po lagi tayong may nakaimbak na tubig sa ating mga bahay. At kung magkaroon lang po ng emergency ang mga pumping stations natin, kami po ang opisina po ng public relation ay inilalagay din namin ang advertisement na yan sa aming Facebook page. So, makikita din po ang mga ginagawa namin, mga maintenance sa aming Facebook page.